Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong ayuda program ng Administrasyong Marcos, lalo na ang Speaker Martin Romualdez, na siya ang nagbibigay ng pondo nito sa Kongreso. It has been mag 2 years na. Tuloy-tuloy ang ayuda. Nagsimula, lalo na yung AKAP, 2024, 2025. So ito parang may bagong plano. Parang ihinto na ang proposal ni Speaker Martin Romualdez, ihinto na daw ang pagbibigay ng ayuda. So bakit kaya? At ano ang ipapalit? Bakit nila ihinto yung cash ayuda ba? Hinto na daw eh. So ito, sa Inquirer.net na balita, Romualdez, government can shift from cash aid to rice subsidies. Itigil na ang cash, magbibigay ng ayuda, instead, ang ipapalit magbigay na lang ng bigas. Ito na yung tig 20 pesos per kilo na bigas. Romualdez said that it seems possible now. Ito, sa balita na, Romualdez said that it seems possible now for the government to fulfill President Ferdinand Marcos Jr.'s campaign promise of bringing rice prices down to 20 per kilogram, as the Department of Agriculture started such a program in Visayas. With this initiative, the Speaker said the government can be assured that funds allocated to poverty alleviation really translate into food and anti-hunger activities. Okay? So ito ang kanyang exact statement. Providing affordable rice directly addresses hunger and ensures that assistance reaches the dining tables of Filipino families. This approach guarantees that government support translate into actual food security for our citizens. Instead of giving out cash that may not go directly to food, this system ensures the ayuda reaches the diner table. Mas mainam kung bigas ang mismong naipamimigay, nakakabusog, nakakatulong at tiyak ang patutunguhan. Wow! Galing! So, more than 2 years na. Bigay ng bigay. Cash. How many billions? Hindi na mabilang. Anong resulta? Mababa pa rin ang ratings. Sino ba yung nag-post na parang sasayad na daw sa sasayad na daw sa lupa ang ratings ng Speaker of the House, of course, including the President. Mababa pa rin. Dahil ayuda ng ayuda. Pag political rally nila, nakakaipon lang sila ng tao kung may promise na ayuda. Alam, kung wala nang ayuda, I don't know kung may maipon silang tao. So, ayun. Bigay ng bigay. Ang mga tao naman, tanggap ng tanggap. Maro na. Wais na ang mga tao ngayon. Pag may ayuda, why not? Example, may mga kaibigan ako, taga Luzon. Tatanggap ng 2,000 pesos na ayuda galing sa gobyerno. Tinanggap din. Kaya lang, tanong ko sa kanila, ano kayo, Duterte, Marcos, Romualdez? Duterte kami. Kahit nakatanggap ng ayuda, Duterte pa rin sila. Kasi, alam nila kung sino yung may totoong pusong malasakit na tumutulong sa taong bayan. So, naisip nila na hindi epektibo ang ayuda, okay, that's good. At pupundahan na lang, nag-promise ang speaker na by 2026,
magpro-provide sila ng pondo para dito sa 20 pesos per kilong bigas. Basahan ko ha. So ito, nung pandemic, nangyari ito. Nagbigay ng cash. Kasi pandemic eh. Yun, isinugal lang. May mga nahuling mga nabigyan ng ayuda dahil isinugal lang yung ayuda. So, ganito rin ito. Nangyayari, bigay ng cash, hindi naman nakakasigurado na binibili ng basic needs. Baka ginagastos sa ibang paraan. Kaya, siguro, maganda ring initiative ito na bigas na lang ang ibigay para sigurado makain ng pamilya. Ang problema, yung subsidy. Ang taong bayan, ang taxpayers pa rin ang mag-shoulder sa kasi highly subsidized kung 20 pesos per kilong bigas. Abnormal na presyo, hindi yan tunay na presyo yung 20. Ano lang yun, suntok sa buwan, campaign promise na hindi naman natupad. Pwedeng matupad sana kung maganda ang programa ng gobyerno sa agrikultura, kaya nilang pababain ang farm inputs. Kaya kung mura ang abono, ang fuel, ang seeds, mura, di siyempre, lalaki ang kita ng farmers. So, pwedeng ibenta ang bigas mura dahil kaunti lang ang gastos sa production cost. Ngayon, ang production cost, sabi ng mga farmers, 50,000 pesos per hectare. Napakamura ang buying price ng palay nila. Kaya, pag nagbenta na ng palay, ganun pa rin. 50,000 lang din ang break even, ang iba malulugi pa. So, ito ang statement ng speaker is by 2026. Basahin ko ha. Saan ito? May sinasabi Romualdez said the House is prepared to push for additional funding in the 2026 national budget to institutionalize this rice subsidy program. Kaya sabi niya, ang panawagan ko sa ating mga LGU, may sinasabi siya na model daw sa Camiguin, na ipababa daw yung presyo ng bigas sa Camiguin dahil sa pagtutulungan ng LGU. Hindi naman nabanggit dito magkano ang per kilo ng bigas sa Camiguin. Wala naman. So anyway, good luck sa planong ito ng Administrasyon Marcos, lalo na si Speaker Romualdez. Sana matuloy-tuloy para makinabang naman ang mga consumers. But ang kawawa nito ang mga farmers at ang mga taxpayers. Dahil ulitin ko, pupunduan ito ng national budget yung mga middle income, mga workers ang magbabayad dito sa 20 pesos per kilong bigas. Happy lang ang mga nasa laylayan, mga consumers. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Napod mi diri sa Sitio Garden nga sakop sa may Tikalaan, Bukidnon ug karon among bisitaon tong kuan among natagaan og gero ug karon mag-ayo ko. Ayo! Maayong udto te. Oo, dayon ko sinong balay te ha. Ug imo day ning anak te. Oh, Ay. Muna ni sila ang natagaan og gero nga nagluon lang. oh, mo gyud. Og karon nakaatop na mo? Oh, nakatop na mi kaluoy sa Ginoo, nakatop na gyud mi. Oo, sige atong bisitaw ang inyong bagong balay. Kay galuon ra ni sila. Karon mo na ni ang ilang napatukod nga balay. So, mo na ni ang nahatag sa ilang nga yero. So nakapatukod na gyud og nakaatop na sila. Ni. Oo. Nindot na kayo oh. Nindot nga pagkaporma sa pagtukod og balay.
O karon unsa imong ika-istorya nga naa na mo'y kaugalingon nga balay dili na mo magluon didto kang ante. Maayo na ang inyong balay nakapatukod na mo og inyong kaugalingon. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo kay kuan kanang nakatukod na gid mig balay na hinabangan na gid mig kuan sin. Labi na sa nagtan-aw ani sa nag-sponsor unta kadaghan pa kay matabangan nga nanginanlan pod pareha sa akoa. Og God bless to all. Thank you. God bless Oo. God bless sa naghatag kay di pa mi makabalay ganina og wala ning gihatag sa amo nga sin. Salamat kaayo. Oo, sige, salamat. Oo, sige, mo na rin siya ang nagpasalamat, pinaagi sa iyang natabang sa iya nga balay. O kung wala daw ang tabang, dili pa siya ka balay. So, salamat sa pagtabang sa among katribo. O hinaot nga mapadayon daw, kay daghan pa daw ang nanginahanglan. Salamat, ang God bless.